sa mga biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin ay ang kakayahang mag-isip at makatanggap ng edukasyon. Tama ka dyan, Ate Queenie. Kaya nga, ang isip natin kapag nagkaroon ng wastong pagsasanay, tayo ay magiging biyaya sa mundo at magiging handa rin tayo sa langit na bayan na ihihanda para sa atin. Amen, Miguel. By God's grace. Mga kaibigan, dahil season ngayon ng graduation at moving up ceremonies, hatid namin sa inyo ang isang usapin. Pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano ang mga bagay at mga isaalang-alang ng mga estudyante sa pagpili ng kanilang kurso. Pag-uusapan din natin kung ano ang papel na ginagampanan ng mga magulang at mga guro sa usaping ito. Lahat ng yan ating pag-uusapan dito lamang sa programa kung saan sa panalangin ay lagi kang may kasama. Ako po si Queenie Matias. At ako naman si Miguel Villanueva mula dito sa Hope Channel Philippines Metro Manila Studio. Ito ang Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Magandang umaga mga kaibigan, kapaglaom at mga kapatid. Welcome po sa Let's Pray Pilipinas. It's another beautiful Friday na binigay ng ating Panginoon upang tayo ay manalangin sa Kanya. Good morning, Miguel. Good morning din, Ate Queenie. At good morning po sa ating guest na si Ma'am Mary Jane Sabat. Yes. Tayo po ngayon ay napapanood sa local channel, Channel 45, sa GSAT, Channel 33, at sa ating FB Live sa www.facebook.com/letspraypilipinas. Muli, isang magandang umaga sa ating mga viewers. Yes po, wag niyo pong kalimutan i-like at i-share itong page na to. So, good morning ma'am. Ito po si Ma'am Mary Jane Sabat, ang ating guest ngayong umagang ito. At siya ay ang Associate Director of North Philippine Union Conference Education Department. Good morning, ma'am. Good morning, Queenie. At pwede niyo pong i-greet ang ating mga viewers today. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay maligaya na makasama sa Let's Pray Pilipinas for the first time. Yes, welcome po sa Let's Pray Pilipinas, Ma'am Jane. At ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating discussion, ay babasahin muna natin ang mga pinadala niyong prayer request and praise reports. So, basahin natin, Miguel. Umunahan mo na. So, ito po ang ating praise report for this morning. From Miss Nancy Galasio of Bohol. Prayer request, prayer concern is for successful transaction. So, okay na po ang aming transaction. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya na Kanyang ibinigay. Ang sunod naman po ay prayer request. Nagmula po ay number 1387. Ang aking pamilya at sa mga kapatiran na nanlalamig sa pananampalataya. They're praying for their church. Yes, okay. And next po is from number 3328. This is a concern for Mr. Jojo Barcarcil. Patuloy na kanyang pagaling sa kanyang sakit. Yes, okay. Patuloy natin ang mga prayer request galing kay number 1013. Ito ay may cyst siya sa kanyang breast. So marami talagang mga kababaihan ang nagkakaroon ng mga cyst sa breast nila. Also from 2881, ang request niya ay matagal nang hindi umuwi ang anak ko sa kanyang pamilya. Sana hindi matuloy ang kanilang hiwalayan at mabuo ang pamilya nila ulit. So alam natin na marami talaga sa mga pamilya ngayon ang nagkakaroon ng mga challenges at trials sa kanilang family relationships. Also, we have our prayer request from 1540. Ang request niya sa father ko na si Bernabe Fabella na naoperahan sa prostate na patuloy na ang healing process nito at walang komplikasyon. We also have prayer request from Dionisio Silosha. Ang kanyang prayer request ay
I will pass my medical examination para fit to work na po ako. And we also have prayer requests sa ating we also would like to offer prayers for the earthquake victims, no? Na very recent lang, marami ang nawalan ng mga tirahan at nawalan ng mga mahal sa buhay. So, pagpapray natin sila. Okay, so tayo po ay manalangin. Kung nasan man po kayo, samahan niyo po kami na tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa inyong kadakilaan at inyong kabutihan sa amin, O Panginoong Diyos. Muli sa pagkakataong ito, nais ko pong humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagagawa sa inyo, Panginoong Diyos. Nawa, maging katanggap-tanggap po kami sa inyong harapan. Itago po kami sa katuwiran ni Kristo, Panginoon Diyos. Muli sa pagkakataong ito, Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa mga biyaya na aming tatanggap sa araw-araw. At sa pagkakataong ito, Panginoon Diyos, nais po namin pasalamatan kayo sa biyaya na tanggap po ng aming kapatid na si Miss Nancy Galasio, na sa kanila pong transaction na siya po ay inyong ginabayan, Panginoon Diyos. Alam po namin na kayo po talaga ay hindi nagkukulang at nagpapabaya sa amin. O Ama naming Diyos, nais ko rin po ilapit ang aming mga kapatid, Panginoon Diyos. Sa isa po naming kapatid na humihingi ng inyong tulong, Panginoon Diyos, sa kanyang pamilya at lalong higit sa kanyang iglesia, na inyo po silang gabayan, Panginoon Diyos. Inihiling ko po na ang presensya ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay bilang individual at bilang bayan ng Diyos, Panginoon Diyos, na nagpupuri sa inyo. Panginoon Diyos, nawa magkaroon po sila ng desire na lalo pa po ay makilala at magkaroon po sila ng personal relationship sa inyo nang sa gayon hindi po sila manlamig at lalo at sa halip sila po ay maging aktibo na kumikilos para sa inyong gawain, Panginoon Diyos. Gayon din po inilalapit po namin si Brother Jojo na nasa banig ng karamdaman, Panginoon Diyos. Muli, inilalapit po namin ang kapatid namin na ito na humaharap sa suliranin sa kanyang kalusugan. Panginoon Diyos, kayo po ang siyang dakilang tagapagpagaling, Panginoon Diyos. Yes, Inihiling po namin ang inyong paghawak sa kanyang buhay, Panginoon Diyos, sa kanyang health condition, Panginoon Diyos. Alam po namin na kayo lamang po ang siyang makakatulong sa kanya sa pagkakataong ito. At Panginoon Diyos, nagpapasalamat po ako sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin. Ito po ang aking dalangin, Panginoon Diyos. Amen. Sa pagpatuloy ng aming panalangin, Dear God, nilalapit po namin ang aming kapatid na may cyst sa kanyang dibdib, Lord. We pray, Dear Father, na in accordance to your will, Dear God, siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. We believe, dear Father, that you are the great physician and nothing is impossible with you. Father, we also pray for our brother sa kanilang family na may mga problema po sa kanilang pamilya na matagal na po hindi umuwi ang kanyang husband. We pray, Lord, na sana kayo po ang maging tulay upang mapalapit sila sa isa't isa at maayos po ang kanilang pamilya. Father God, we pray na i-bless niyo po ang family na to at bigyan niyo po sila ng pagkakaintindihan sa kanilang sa isa't isa sa miyembro ng pamilya. Father, we also pray for the health of Sir Bernabe Fabella na naoperahan po sa kanyang prostate. We pray, Lord, that the healing process will be fast and at wala pong komplikasyon na magaganap sa kanya. Lord, maraming salamat at ikaw po ang dakilang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Nagpapatuloy kami, Panginoon, sa paglapit sa inyo. Kinikilala namin ang inyong kapangyarihan, lalo't higit sa mga panalangin inilapit po sa inyo ngayon, Panginoon. Narito, kabilang sa kanila, si Janisha Celossia, na siya po ay nagnanais na makapasok sa trabaho, na sanay sa kanyang medical examination, masumpungan po na siya ay fit to work upang kanya pong masustinahan ang kanyang pangailangan, gayon din sa kanyang pamilya at patuloy na ang pagpapala ang ipagkaloob sa kanila. Narito, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin. Ikaw ang nakakaalam ng
pinakamabuting tugon upang ang bawat isa ay tumanggap ng kapayapaan para sa kanilang pamumuhay at patuloy na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa inyo. Salamat po sa inyong pagtugon, O Panginoon. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, it's always a wonderful privilege po, no, to talk to our God para sa mga request na ito. So, bago tayo tumungo sa ating discussion, we'll be having a break. So please stay tuned at magbabalik po ang Let's Pray Pilipinas. The Women's Ministries Department of the General Conference and Editorial Cephalice are glad to introduce the New Women's Bible, a priceless treasure that delivers the Word of God to a woman's heart. This Bible features lots of resources especially developed by women for women that really makes it unique and most desirable. You will be able to study and better understand the Scriptures with the introductions and outlines of each book of the Bible. You will learn about the most important women of the Bible, their trials and victories, strengths and weaknesses. You will find many notes and commentaries that appeal to a woman's interest and highlight the wonderful ways God can touch and use them in these times. You will enjoy colorful illustrations of well-known women of the Bible, along with a description of their character and lessons we can learn from their lives. You will be thrilled with the special Bible studies that present biblical truths in a practical and powerful way. You will also find maps, charts, promises, and many other tools that will contribute to your spiritual growth and encouragement. The New Women's Bible comes with 4 different covers and features the New King James Bible version. You can purchase it for yourself and also for the ones you love. It's also an excellent gift to the ones you want to share your faith with. Kayo po ay patuloy na nanonood ng Let's Pray Pilipinas. At dahil tungkol sa edukasyon ang ating pag-uusapan ngayong umaga, we are so blessed to have Ma'am Mary Jane Zabat na makakasama natin sa ating discussion this morning. Yes, Miguel? Ayun. So, yun nga, napag-usapan natin kanina, di ba, about education. So, ngayon is, di ba, season ng mga graduation, yes, marami nag-graduate moving ngayon. out, and all of those sorts. So, syempre, hindi basta-basta itong to. Kumbaga, mag-the next level, di ba? May ano ba yung next part? Ano ba yung next plan nila sa susunod? So, yun nga po kanina. Ano nga po ba yung mga konsiderasyon na dapat isaalang-alang ng mga estudyante sa pagkuha ng kanilang kurso? Parang titingnan mo, parang madali lang, na parang ABCD lang. Pero in reality, dapat malaman muna ng isang estudyante, ma-realize niya, ma-define niya, ano ba yung purpose o plano ng Diyos sa buhay niya. Tama. So magsimula muna siya kung saan siya nanggaling. Ibig sabihin, siya nilikha ng Diyos. So from there, ano yung panukala ng Diyos para sa kanya? So napakahalaga yon. And they can only identify that if they come to God in prayer, Exactly. in the study of His Word. So, their guidance will come from God. Especially na choosing a career or choosing a course talaga ay one of the most important things na dapat i-consider nila. So, dapat kailangan talaga nilang mag-pray at i-ask ang will ni God para sa kanila. Right? Opo, tama yan, no? So, yun nga di ba? Maraming mga kabataan tayo, minsan magugulat tayo, parang pumasok sila sa isang kurso na hindi pala nila gusto. So may nasasayang na resources po, yung time, yung resources na ginagastos ng alang parents. So kaya napakahalaga po, napaka-crucial, 'di ba? So instead na may masayang, so mas maganda po talaga unahin natin ang Panginoon sa lahat ng desisyon natin. Exactly. At sa Proverbs 16:9 it says na tayo ay nagpaplano but the Lord will always direct our paths, right? Yeah. So sa second question naman po, ma'am, ano po ang
papel na ginagampanan ng mga parents na sa pagsuporta sa desisyon ng kanilang anak kung ano ang kurso na tatahakin? Napakahalaga na bilang mga magulang, simula pa sa pagkabata, ay ma-establish nila ano ba yung value system mayroon sa family. Kasi it will guide the child kung ano yung course na iti-take niya, career path na mayroon siya in the future. Tama. So, aside from that, they should also provide them opportunities, mga pagkakataon, para itong bata, makita niya talaga doon sa mga binibigay na pagkakataon ng magulang niya na mag-participate siya sa mga responsibilidad sa bahay o yung mga decision, nakakapagbigay siya ng input kahit sa elementary years niya, high school years. Yun ay tumutulong sa kanya para ma-realize niya na mayroong mahahalagang bagay na dapat niyang isaalang-alang sa pagpili niya ng kurso at career na darating sa buhay niya. Gusto ko po yung sinabi ninyo na galing pa lang sa pagkabata, doon na siya itatrain. Kasi nga sabi sa Biblia, sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yes po. Tama nga po, no? So, yun nga po, actually, yung verse na yun, isa po yun sa parang naging motto ng mom ko po sa pagpapalaki sa amin. Sa aming magkakapatid. And very good. It's really evident in our lives na, yun nga po, na lumaki po kami na nandun yung Christian values na tinrain up sa amin at tinuro sa amin ng parents namin nung bata pa lang kami. Kaya yun po, hanggang ngayon, yung pa rin, we always live up to these Christian values. Praise And the I'm so Lord, thankful talaga na ayun nga po, na dala-dala pa rin po namin. Hanggang ngayon, nakatapos na po. Praise the Lord, Miguel. Praise the Lord. Yes. Tungo tayo sa third question. Oh yes. So yun nga po, di ba, Ma'am Mary Jane? So pinag-usapan po natin is education and yung pagpili ng career. So ano nga po ba yung kahalagahan ng role ng isang teacher sa development ng isang student po? Yes po. Actually, ang teacher ang nagpapatuloy nung gawain na ginampanan ng magulang kung paano niya dinadirect yung anak niya sa career o sa course na kanyang kukuhanin. So, dapat mayroong close coordination sa parent at saka sa teacher. Ano yung kakayanan ng bata? Doon sila magdidil and then idadirect siya doon sa kurso na naaakma para sa kanya. No, so yun ang napakahalaga na pagtulungan ng guro at saka ng magulang na ma-guide yung bata doon sa nararapat na kurso para sa kanya na magdi-develop sa kanya holistically. Yes. Hindi lang sa isang side sa academic or what, kundi magpi-prepare sa kanya into real life, na magiging strong ang kanyang moral values, yung character niya, yun ang napakahalaga, above all intellectual capabilities na mayroon tayo is the moral yes, character. Correct. And may nabasa ako sa education, a book from Ellen White, that one of the important roles of the teacher is to point the students to the one who is the source of all wisdom. Yes, yun talaga I think is ang pinaka-importanteng role ng mga teachers kasi most of the time the students are in school at kasama nila ang mga guro, ang mga teachers. So I pray na lahat ng mga teachers ganun ang hangarin na i-point sila or ituro sila sa being na who is the source of all wisdom. Tama po yan. So yun nga po, siguro let us read our verse for the day. So matatagpuan po natin ito sa Proverbs 3 verse 5 and 6 actually. So very common po ito. So kung meron po tayong Bibles, basahin po natin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So napakaganda itong verse na to. Ito po yung dapat natin sinasaalang-alang sa lahat ng desisyon po natin sa buhay. And even sa sa pagpili ng kurso, lagi po nating unahin ng Panginoon sapagkat siya po ang nakakaalam ng buhay natin, di ba? Sabi nga po, siya yung source. He is the source of everything. So siya, nararapat lamang na italaga po natin yung buhay natin. At kahit ano pa man po maging kurso natin or kung ano mang profession yan, kahit napaka-humble or very great, pag inuna po natin ng Panginoon, panigurado po na magiging matagumpay po tayo sapagkat ang Panginoon ang kasama natin at inuuna po natin. Tama, Miguel. Praise the Lord for that. At sa mga, kung ano man ang mga desisyon natin, sa paggawa natin ng desisyon, we just have to ask two questions. Will this glorify God or will this bless others? Yes. At tumungo tayo sa ating prayer request.
at praise reports. Ito na ang ating second set ng prayer request at praise reports. So unahin natin ang request ng galing sa 2699. Ang churchmate ko po ay nagkasakit ng dengue. Hopefully, hindi ito lumala at gumaling siya. We also have prayer request from Siva Mahilom to have full recovery. She had been operated sa spine niya due to leiomyosarcoma. Yes, Miguel. Ano pa yung mga prayer request natin? So, sa pagpapatuloy po, ang sumunod po ay nagmula sa 8463. May karamdaman ako ngayon na matagal na at hindi pa rin ako gumagaling. So, let's pray for this sender. Next po ay from number 0357. Praying for rheumatoid po ang sakit ng hipag ko. Sana pagalingin siya ng Diyos. And then, ang next naman po is another health concern. Nagmula kay Miss Lourdes. Tuloy-tuloy po sana na magtibay ang pananampalatayang ito. At dalangin ko po na makalakad na po siya kasi 1 taon na po siyang nakaratay sa banig ng karamdaman. Dalangin ko po sa Diyos na makaraos na po kami sa mga utang. Yes, so ito ang second set ng ating mga prayer request at praise reports. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, naririto naman po ulit kami at dumudulog sa inyong throne of grace kasi alam po namin na ikaw po ang Diyos namin na mapagmahal at very powerful po na kahit ano yung hihilingin namin, Lord, in accordance to your will, susundin niyo po at magagawa niyo po ito. Father, nilalapit namin ang request ng isang kapatid namin na ang kanyang churchmate po ay nagkasakit ng dengue. At hopefully po ito ay hindi na lumala at gumaling siya. So Lord, we believe na ikaw po ang source of good health. So Father, please heal this brother, dear God. And we pray na kayo po ang patuloy na mag-work sa kanilang mga buhay. Father, we also pray for Miss Siva Mahilom na naoperahan po sa kanyang spine due to sarcoma. Lord, we pray na ikaw po ang magpagaling din po sa kanya. We believe, dear Father, na napaka-powerful niyo po at nothing is impossible with you. So, nilalapit namin ito lahat dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nakakarinig sa aming mga panalangin. O Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, Panginoon Diyos. Muli, ako po'y lumalapit sa inyong harapan. Maaring ako po'y hindi karapat-dapat, ngunit alam po namin na kapag kami po ay tumawag sa inyong pangalan, kami po ay inyong diringgin ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon Diyos. Sa pagkakataong ito, nais ko pong patuloy na ipanalangin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. O Ama naming Diyos, alam niyo po ang kanilang kondisyon. Kayo po ang Diyos na manlalalang na siyang gumawa sa amin, kung kaya't alam niyo po ang bawat bagay tungkol sa amin. Kung kaya inilalapit po namin itong mga karamdaman na ito, Panginoon Diyos, nawa sila po iyong pagalingin. Yes. Maramdaman po nila at maranasan ang kagalingan na nanggagaling sa inyo at ramdaman po nila ang inyong pagmamahal sa kanila, Panginoon Diyos, sa pamagitan ng kagalingan ng mga ito. O Ama naming Diyos, inilalapit ko rin po ang aming mga kapatid, ang aming mga kabataan na nagsitapos sa mga panahong ito, Panginoon Diyos. O Panginoon Diyos, inilalapit po namin na sila po ay iyong gabayan, patuloy na pangunahan, Panginoon Diyos. Kayo po ang manguna sa buhay nila, Panginoon Diyos, na sa lahat ng kanilang gagawing desisyon ay kayo po ang maitaas at hindi ang kanilang sarili. At gayon din po ay ang lahat ng kanilang gagawin ay mauukol upang sa ikatatapos na inyong gawain, Panginoon Diyos. Sapagkat alam po namin na malapit na po talaga ang inyong muling pagdating. Kung kaya, Panginoon Diyos, nawa ang mga kabataang ito inilalapit po namin. Itinatalaga po namin ang kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon Diyos. Sapagkat ito na po talaga ang panahon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sa pagiging tapat niyo po sa amin. Kung kaya ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Nagpapatuloy kami, Ama, mula sa mga tao na naglalapit sa inyo, kagaya ni Lourdes, na siya po'y nananalangin na maging matibay sa kanyang pananampalataya at patuloy na nagnanais na
nananalangin ng kagalingan na sana'y makalakad na siya at magkagayon Ama ay patuloy siyang makapaglingkod sa iyo, magampanan ng kanyang responsibilidad at inyo ring tulungan sila sa paraan kung paano po nila matutugunan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din sa mga pagkakautang na ninanais niya na kanilang mabayaran. O Panginoon, ang kapangyarihan ay nasa iyo lamang upang ang lahat ng ito ay magkaroon ng katugunan sang-ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Ama, na tatanggapin nila ang inyo pong biyaya, ang inyong tugon, ang inyong pagpapala. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you very much for the wonderful prayer, Ma'am Jane and Miguel. So, Miguel, imbitahin natin sila. Okay, so muli kami po ay patuloy na nag-invite sa ating mga viewers na magpadala po ng inyong prayer request at praise reports. Maaari po ninyo ito ipadala sa mga numero na makikita po natin sa screen. Sa format na name, address, prayer request, and or praise reports. So, ayun, yung discussion natin, no, ang ganda at very timely talaga kasi ngayon talaga mga kabataan is kailangan nila ng guidance. So, yun, always seek the Lord. Seek ye first and then everything na sa buhay ng isang kabataan or sa buhay ninyo, siya po ang mangunguna sa lahat, all throughout. Just trust in Him. Tama. At we praise the Lord for the community of teachers, tsaka sa mga magulang na who work hand in hand para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kabataan, mga estudyante natin. So, Ma'am Jane, salamat po talaga sa inyong pagpapaunlak sa aming invitasyon dito sa Let's Pray Pilipinas. So, before that po, pwede po ba namin kayong i-invite para mag-pray po para sa mga biktima ng nakaraang lindol po? Okay, so salamat din na nagkaroon ako ng pagkakataon dito sa Let's Pray Pilipinas. Ano? Yes po. At tunay na napakaganda ng inyong programa. Ano? Praise the Lord. Para akayin ng lahat na kailangan natin talaga ang prayer. Yes po. Sige, tayo manalangin. Mapagpala, dakila at punong-puno ng awa na aming Diyos. Sa oras na ito, Ama, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo. Nakita po namin ang naging epekto ng lindol mula sa Central Luzon at ganoon din sa Samar. O Panginoon, ngayon inilalapit namin sa inyo ang mga taong naapektuhan. May mga nasugatan, may mga na wala ng kanilang mahal sa buhay, na wala ng mga ari-arian. O Panginoon, Ikaw ang umalalay sa kanila. Tulungan mo sila na makabangon mula sa nangyaring ito para sa kanila, O Panginoon, upang manumbalik palagi ang kanilang pananampalataya sa iyo, magkaroon sila ng pag-asa na sa kabila ng mga karanasang tulad nito ay mayroong kaming Diyos na aalalay sa amin, patuloy na magpapala, patuloy na magbibigay ng kalakasan at ng kaaliwan sa panahon na kami ay nalulungkot. Maraming salamat, Ama, na Ikaw ay sasama at ang iyong mga anghel sa mga taong ito at mararanasan nila ang pagpapala sa kabila ng kanilang mga karanasan. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Ma'am Jane. Maraming salamat po sa panonood ng Let's Pray Pilipinas. And hindi natin kakalimutan ang mga graduates. Congratulations po sa inyo sa pag-graduate sa high school or sa college man o kung saan man. Congratulations po sa lahat. At samahan niyo po ulit kami sa susunod na Biyernes dito lang sa programa kung saan sa panalangin ay lagi kang may kasama. Ako po si Queenie Matias. At ako naman si Miguel Villanueva mula dito sa Hope Channel Philippines Metro Manila Studio. Ito ang Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.